the minimum, dapat masuspend yung sweldo at operasyon ng opisina niya. Kasi alam niyo naman po, ito ay paggastos din sa pera ng bayan na wala namang pinatatutunguhan. Naghain ng reklamo ang Huwag Kang Kukorrupt movement sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Laban ito sa patuloy na pagliban ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa gitna ng banta ng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng pagkakasangkot niya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang International Tribunal. Ayon kay dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno, co-convener ng Civic Society Group, dapat talakayin at tukuyin ng komite kung may paglabag ang senador sa Senate Rules and Ethical Standards. Ang sinasabi na po natin ay mag-discuss ito at magkaroon nga po ng sanction. Hindi po natin alam kung may malinaw na rules na dito sa Senado sa mga ganitong pagkilos, pero ang hinihiling po natin ay sana magkaroon ng malinaw na sanction katulad ng mga ordinaryong manggagawa na nagkakaroon ng sanction kapag hindi ginagawa ang trabaho. Dapat po nag-apply din yan sa mga leader natin sa pamahalaan. Inihayag naman ni Senate President Vicente Sotto III na hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin ang Senado kaugnay ng issue sa kabila ng suhestyon sa gitna nila na pag-aralan ng kanilang rules. Ngunit duda si Sotto kung ititigil din ang sweldo ng mga empleyado sa opisina ni De La Rosa. Because munang maraming empleyado yun, nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. So mahirap yun. Para naman kay Senador Amy Marcos, hindi niya maintindihan kung tama o hindi ang no work, no pay, lalo na ang opisina ni Senador De La Rosa. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. This was not what he wanted. But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Pinauubayan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang issue sa Ethics Committee. I would not want to preempt yung ethics kung ano yung action taken nila. Opo. Sir, isa na lang yung sinasabi. But once prepared, the Ethics Committee has to act. Inilahad naman ni Senador J.V. Ejercito, chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges, na may nauna ng 6 na reklamong naihain sa komite. Kaugnay nito, hindi anya pwedeng unahin na lang ang ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa. Of course, just like in any proseso, first in, first out. Diba? Hindi naman pwedeng gusto nila mauna isa, pwedeng unahin. So, first in, first out. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Hindi pa rin matiyak ni Senator JV kung makapagsisimula na ng mga pagdinigang komite sa mga ethics complaint bago ang buwan ng Marso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.